Ano, kat-kat. Yung tayo doon. Patay John Street. Ay. Hindi tayo mo patay John. Abangga po. Ano yun? Friendship. Ay? Ano yun? Nakasahan. Ano yun? Nakasaan? Ayun o. Di pa ganun. Ninod, nagkakahalo ka? Ganun pa rin po. 143. Hindi nagtula. Titignan nila kung magkano pera. Sa akin 140 na lang. 195. Kana? Ate ko. Wala lang. Nagano lang kami. Lalangan. Lalanganin lang po kami. Anong ginagawa niyo para magkapera kayo? Nangangarinig po sa jeep. Nangangarinig po sa jeep. Ano, minsan po nakakadami kami ng pera, mga 200, mga ano po. Binibili namin ng damit sa kapagkain. Tapos yung mga sobra, pinang-computer na lang. Hindi kayo nag-itak ng pasok ko? Oo. Sarili. Nagsasolve po nanay niya. Payat po nanay niya. Ganito ang ano ng buti niya. Totoo? Ayaw nga iwasan ng nanay niya eh. Tapos pag may pera naman siya, hiningan siya pang ano, bili lang ng solve, na siya naghahanap buhay, pagkakain niya. Ilang taon ko Yung na? nanay niya pang Mag-11. Mag-11 sa September. Ay, hindi pala. Matagal na, pero umuwi na kami ngayon. Mga 4 na buwan. Ngayon, umuwi na. Bakit hindi kayo umuwi ng 4 na buwan? Kasi gugulpin ako ng papa ko. Bakit? Baka ate. Para hindi na alam. Uuwi na po, ano, alagaan ko na kapatid ko, papakainin ko muna.
sino ang mali sa akin. Ang palawagin mo ang iyong kaisipan upang malaman mo ang mga dahilan. Sa di ko papahigas, sa di ko pasakayon. Huwag mong daanin sa pagsunod na dami mo. Iyong diretso at gawin na kapangahan. Huwag ka lukuhan ka malakapan. Makusay ka na naman. Ginagawa sabihin mo sa akin kung ano ang magawa. Yung mga pala, kung ano ko ay na. Ginagawa sa buhay. Ang panganay ko po si Reynold, 10. Yung pangalawa ko po si Arnold, 9. Ito po, 2. Si Rico. Yung anak ko pong isa, si Arnold, andun nga po siya sa center. Pinarahan po ko siya para makapag-aral po siya. Kasi hindi po namin siya makapag-aral dahil sa hirap po namin ngayon ang buhay namin. Ngayon, lalo po ngayon, nagkakaulihan. Wala po, pag anong palipat-lipat lang kami. Kung saan kami yung di mauhuli, doon kami pupunta. Kung saan, pagka pinagbawalan na naman kami doon sa pupuntahan namin, pabalik na naman kami rito. Dati yung bahay kami, tatay ko sa brick. Kaso giniba po yung brick. Demolition. Ito, side lang po. Sideline, pagkakakitaan. Tapon ng basura, ganyan. Hindi namin kariton. Kung ano iutos sa amin, minsan nangangarga ako ng gulay. Hindi lang po. Hindi naman yun. Wala pong ako gano'n marunong bumasa. Ha? Hindi po ako gano'n marunong bumasa. Hindi na kayo nakapag-aral? Kapag-aral lang po, hanggang grade 5. Ate, nakapag-aral din ba kayo? Grade 1. Ngayon, maliit pa lang po ako. Naglayas na po ako sa bahay namin dahil minamalupitan po ako ng mga magulang ko. Pinapalo po ako, minamalupitan po nila ako lahat ng layaw ko. Hindi po nasusunod. Kaya naisipan ko po maglayas na napunta po ako dito sa Divisoria. Ilang taon kayo na naglayas kayo? 10 taon pa lang po ako. Ilang taon na po kayo ngayon? 37. Ilang taon kayo nung nag-asawa kayo? Nag-asawa ako, lang ako, 16. Bagahan siya po una, bagahan siya lang kaso sa akin. Ngayon, siyempre, ang bagahan siya lang po noon, bali wala lang sa mga pulis yun. Ngayon, ginawa nila, para magtagal ako sa loob, pinasuhan nila ako ng mabigat. Pinasuhan nila ako ng marijuana. Lang ako nun, nahuli ako nun mag-12. Bali nakulong ako nun, tungtong na ako ng 18. Labas ka, ilang taon ka na? 23. Sabi nila sa akin, maganda na rin buhay ng anak ko. Medyo tumaba na raw. Nakakapag-aral na. Nga po. Gusto ko nga po sana magkakasama kami. Pero nakikita ko po ang buhay namin ngayon dito, ang hirap. Kaya iniisip ko na rin po talagang ganun. Masarap magkaroon ng hospital. May taong paprotekta sa'yo. May taong magpapasaya sa'yo. Pero handa mo bang kaya? Nabagan siya kami. Yun dun sa may kulay. Kasi kami mga bata na sarap.
Tapos pinagkukuha rin kami. Mainit nga dun. Mabaho. Gaano kayo katagal dun sa rock? Hindi. Long araw lang kami doon. Tatlong araw? Marami doon siga eh. Ano ginagawa nila? Nambabato kami ng tsinelas, tapos manunulak, mananapak. Tapos paano ka nakalabas? Kinuha ko ng nanay ko. Ilang beses mo na doon? Pangalawa pa lang. Pangatlong huli ko na daw. Dadiretso na daw ako ng Boys Town. Tapos ano mangyayari pag sa Boys Town? Anong nakakatak daw nun? Anong iniisip mo? Ng magulang ko. Tapos ano naiisip mo? Pag naisip mo sila? Wala, umiiyak na lang. Gusto ko rin po talaga gumanda ang buhay ng anak ko. Kaso nga lang, ay, nahihirapan ako sa panganay ko ngayon. Yun lang tinatama na loob yung anak kong panganay. Bakit yung anak kong isa na napunta lang sa ito, yung anak kong... Kami nagpahuli lang. Sila rin nahuli talaga. Si Ikyang naman nahuli. Nagpahuli na rin kami. Anong ginawa sa inyo? Doon, parang nakakulong lang. Anong ginagawa? Nakakulong lang kami. Kulungan? Or parang center? Center pero di ka makakalabas pag talaga. Hindi ka makakapaglaro. Hindi ka takot babagaan siya ulit? Takot. Pero, Hindi, nag-iingat naman ako. paano kayo magkailan? Dapat hindi ako mahuhuli kung hindi lang nahuli kaibigan ko eh. Yun yung hindi mo. Pag nahuli kayo, lalagay na doon kayo sa ano? Boys Town. May Girls Town na rin yung Boys Town. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun na ilalagay kayo doon? Mga ano. Hindi, pag dalawang huli na lang. Boys Town na. Ano? Pag dalawang huli ka na, Boys Town na. Ano nangyayari sa'yo doon? Kakain ka, tataba ka lang. Tataba ka dun mag-aaral. Tataba na kung ayaw. May multo Bakit ka. ayaw? Tama, kasi former street child ako. Alam ko yung mga yung sitwasyon nila. No? Ayaw nga, dahil ando doon yung perpetrator. No? Sa bahay, walang makain. Nag-aaway-aaway sila magkakapatid. Ang nanay nila, tatay, nag-aaway. Pag walang pera, nag-aaway magulang. So, ang mga bata, napipilitan lumabas ng kalye. Ayaw rin nilang bumalik doon dahil sasaktan sila. Nag-aaral ko sa elementary, layas ako ng layas. No? Until sa time na dumating na ako ng 16, 17, tambay na ako Luneta, sa Malate, Harrison Plaza. So, yun, katrabaho nga ako sa callboy, bugaw, small-time drug peddler ako pag wala akong guest. So, nag-guide ako sa kanila. Lahat ng amenities binibigyan sa akin. As far as Baguio, Puerto Galera, Sagada, naranasan ko na yun. Nag-travel ako. Nag-enjoy ako eh. Pero nung dumating siguro ako ng age of 17, nakaranas na ako nung at the lowest of myself. Nawala na ako. Full of emptiness na. Pinagtyagaan akong puntahan palagi ng social worker. Sige, magsiupo na kayo doon. Dinala nila ako kay Father Ben Bilyote. Minsan nagtataka rin ako bakit pare ang pinagdalan. Isis na gustuhan ko palagi kasi siguro yung hinahanap ko yung kinakausap ako. May kinakausap din akong tao. Nakikinig lamang siya sa akin. No? At ako rin nagsasolve ng problema ko. Hindi kasi ako naniniwala na ang mga batang nasa lansangan ay hindi dapat ay nandiyan na lang habang panahon sa kalye. Kung sapat lamang ang maibibigay natin pangangailangan nila, walang mga batang lansangan.
No? At least hindi minimal siguro. Dapat mag-iisip sila talaga, mahal pa naman ako ng tao eh. Naku, bakit hindi pa ako magbago? Nagtsatsaga siya sa akin, bakit ganun? Ako kasi mismo, nakaranas ako na pinagtyagaan ako eh. Big po. Ang bata. Lalo mo. Pwede. Pagkain. Ngayon, maraming customer sila, hindi naman niya Pagka nag-session po siya, tapos umuwi siya, tuwa po yung kapatid niya pag nag-session siya pa po siya. Yun lang po kasi alam niya ikakasaya ng kapatid niya. Many of them are malnourished, underweight, and their height is very much, below the standard for height. So that's why we try to focus on the younger children, because then at least the effects of nutrition feeding are bound to be still, since nutrition affects the mind, in everything, the whole personality, so it's very important. And so I see the role of Child Hope emphasizing the fact that you have to organize the poor in order to be able to really help to advocate for children's rights, for how to protect children, and at the same time it's necessary that you have to organize the people to be able to develop a higher income. Our major strategy is to really educate the street children. First, through non-formal education, what we call alternative education, that is to teach them about their rights, their responsibilities, the laws, how to protect themselves from drugs, how to protect themselves sexual abuse, primary health care. In other words, to give them education about how to take care of themselves. And then secondly, we also are providing now basic education. Sending some of the children to the formal school, but also having the alternative learning system for basic education, which the department has trained us for. Anong para saan yun? Para po sa nangyari, hindi po kami nakapag-aral ng maayos. Ganyan po yung gagawin namin para makapagpatuloy ng pag-aaral. Yes po. Para masakto po sa edad yung grade po namin sa pag-aaral. Ano gusto niyo mangyari? Gusto po namin na balang araw makatulong naman sa mga gaya namin bata. Anong gusto niyo aralin pag social worker? Ikaw? Ano po? Ha? Seaman. Ikaw, anong gusto mong pag-aralan namin? Gano'n din po sana seaman. Pero okay na rin po sana kahit social worker lang po. Sino ay? So educating, in effect, the street children to be able to develop themselves in terms of knowledge, skills, but especially also their spirituality, their sense of being human beings and children of God, etc. And then helping them not to leave the streets by, of course, once they have helped themselves, they can aspire for something higher. Ang batang ito, yung si Reynold nga, sabi ko, ay siya ang nagdadala ng problema ng pamilya. Siya maghahanap buhay, siya mag-aalaga ng kapatid niya kasi tingin niya hindi kayang alagaan ng nanay niya. Hindi siya pwedeng pumunta ng center dahil ang tingin niya lahat ng dalahing problema sa buong pamilya ay nasa kanya na. So kinakailangan ipaliwanag natin sa kanya na hindi dapat ganon. So mahirap, nakakahon pa ang utak niya. It takes time.